Alam nyo, oras na lumindol dito sa atin, Quezon City po kami, at ito'y malapit tayo sa dagat. Tumaas man ang tubig na yan, kung saan man pumunta yan, unang-una po ay saan tayo, makikita-kita tayo sa Manila Bay. Kaya sabi ko, alam mo oras na lumindol, may ibang buhay natin, sabi ko sa aking mga anak. Yung gusto mong manood ng TV, o kaya yung gusto mong uminom ng tubig, saan ka kukuha? Para bang may oras ka pa para buksan ng TV, minsan may bago pang ginagamit mong remote. Hindi na maiiba ang ating buhay. At walang pagkain. Kaya kung nag-aalam natin ang ating bansa, at dinagdagan pa ng 21 days yung ating regular na 24 hours, hinigpitan pa at nilagyan pa ng 21 days, 3 linggo po na tayo mag-aayuno habang nananalangin. Kinakailangan pang dagdagan ng 21 days, 3 linggo. Para ano? Para tayo malaghoy sa Diyos. Dahil sa kasalanan ng ating bansa. At ito po'y bubuksan sa atin, kamusta po ako sa oras, no? Pero ang mga nakasulat sa Biblia, ang parang salamin na magpapakita sa atin, sino tayo. Kaya, we need to repent and confess the sins of our people every day. The prophets, sinabi sa atin, actually nga, hindi na babalik si Sato ngayon, sapagkat meron tayong back subject. Nagsigawan tayo, hallelujah, hallelujah. Pero dito sa church, ginagawa nga natin na yung mga napapanood natin, dinadala natin dito para lalo maintindihan. Kasi hindi ngayon naghiyawan, ay yung hinihiyaw natin, yun na nga ang ibig sabihin. Kaya we have our dawn watch, we have our prayer meetings, we have our discipleships. And for all you know, yung ilan sa inyo ay hindi naman nalalaman ito. Kasi tuwing linggo lang tayo nakikita, minsan po ano pa natin napag-uusapan, at hindi yung araw na talagang dinidibdib yun. The Lord said about the floods and the bad weather that will bring untold damage. Yung untold damage, yan yung damage na hindi mo ma-picture, sinabi. No? If national sin is not repented. Bakit? Ano bang kasalanan ng ating bansa? The Lord also said, if the nation does not turn from the wicked ways, then China will be the bird prey. P-R-E-Y. Papasahin natin mamaya yung tatawagin ni Lord yung at ito'y lumalabas na China. Sa totoo po, hinangat-ngat na nila ang ating Palawan. At ang tawag ngayon sa ating kabilang sa west na yan ay West Philippine Sea. Kasi inilagay na po ng China sa mapa nila ang Palawan. Nagbibiro yung iba, pagpunta nyo sa amin, magpa-passport kayo. Hindi magandang biro. Sapagkat ang Pilipinas ay ibinigay para sa mga Pilipino. And another thing, to repent before God. Kasi, syempre, minsan nasanay tayo sa mga text-text, mga tawanan, mga enjoy-enjoy tayo. But we do not know that we face destruction. The Philippines has been experiencing calamities and destruction these past few years, di ba? Mga big floods,
mga landslides, mga volcanic eruption, earthquake, where hundreds are dying. 2 harvests are going to come into our land. Ito yung evil harvest. Sana po, good harvest. Kasi pag tayo mga Christians, hindi natin naunawaan itong ating pinag-usapan ngayon, there will be evil harvest. Sabi ni Lord, we cannot accept one and reject the other. Judgments are coming. Hinuhusgahan tayo ng Diyos. No nation can escape. Kahit ang Amerika, wala silang laglag ang kanilang ekonomiya. Binomba ang kanilang tower buildings. Kahit sila hindi nila makontrol ang terorismo. Sa Australia, baha, sa lugar, gera, lives are lost. We cannot escape the judgment. And the Philippines has its share. Judgment are coming and no nation can escape it. Pati tayo. We cannot totally avoid them because God is cleansing the nations of their evils. Nililinis ng Diyos ang mga bansa, maging ang ating bansa, mula sa kasamaan. Kaya, parang isang anak o mga anak, mahal nila ang tatay nila, pero hindi naman nila sinusunod ang kanilang magulang. So, anong ginagawa ng magulang? Dinidisiplina niya. Pero mahal nila ang kanilang magulang. Mahal nila ang daddy nila. Ang problema na, hindi nila pinapakita ang pagmamahal. Tama po ba? Parang pamilya, at tayo ay may tatay. At ito'y ating tatay sa langit. Ipinropisay na sa atin na ang sabi, O Philippines, you too have been appointed unto shakening. Shakening is tayo ay lilindulin din. Uugain din tayo. At ito'y nasa Biblia upang ang hindi mauuga ay manatili. Ano ang hindi mauuga? Ang salita ng Diyos. Pero ang pagkain, ang tubig, ang buhay, ang lupa, lahat ito'y magigiba, pati ang mga puno. Ang hindi lang magigiba ay ang salita ng Diyos. Sabi ni Lord, I have delayed this judgment from coming to you because of the prayers of the intercessors. And that is our call for today. Not only for today until Jesus comes. Sapagkat this is the beginning of sorrow. Ito'y simula ng mga kapighatian. Sapagkat padating na ang Diyos at kukunin niya yung dahilan bakit siya nagpunta dito sa daigdig. Ito yung kanyang church na mapapakasawa. Yes, mag-aasawa si Jesus. At ito'y ipipresent niya. Kaya ipinadala si Jesus dahil mahal ng Diyos ang sanlibutan. At ang sino man na naligtas ay magsisimula siyang mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at hindi lamang gawing para si Buddha na nilalagyan ng piso, marami nakaukyabit sa kanya, na para bang ang Diyos ay mahal na mahal tayo. May layo rin ang Diyos sa atin. Hindi para manatili tayong bagong panganak, sanggol, at hindi tayo magiging katulad ng isang magandang babae
na kanyang mapapangasawa. Kaya ang picture nga ni Jesus at saka ng mapapangasawa niya, lagi niyang, para makita mo si Jesus, tingnan mo sa bawat buhay ng mag-asawa. Kung nakikita mo, minamahal ng lalaki ang kanyang asawa, yun ang picture ni Jesus. Sapagkat yung asawa ay tayo, hindi tayo pababayaan. Pero hindi tayo mananatiling sanggol. Tayo ay magiging maganda sa harapan niya. Na para bang ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Palayasin ang mga dilubyo. Palayasin ang mga kalamidad. At sabihin natin, hindi para sa atin ito. At sila ay tatalikod sapagkat yung salita natin, kung tayo ay lumalago talaga at lumalaki at nagiging magandang babae sa harapan ng Diyos na mapapangasawa niya, ang ating mapapangasawa ay makapangyarihan ng kanyang salita. At kung tayo mapapangasawa niya, ang salita natin ay kasing kapangyarihan nung ating mapapangasawa, siya si Jesus. Kaya kahit kalamidad, ay kaya-kaya natin pangaliin, itulak, sapagkat ang ating mga salita ay may kapangyarihan kung tayo. Kaya ngayon tayo hinuhusgahan sapagkat ang ating kadumihan ay kailangan malinis. We cannot escape the calamities. But we can thwart these calamities as we move according to the plan of God in our lives. We can still enjoy. Why God is allowing calamities? Ba't pa hinahayaan niya magkaroon tayo ng kalamidad? Judgments are allowed by God to deal with the sins, to the idols that we have. Ito yung mga false gods na ating pinagtitiwalaan para makalimutan ang Diyos. Ano yung mga false gods? Kayamanan, kakilalang tao, kalagayan sa buhay, karunungan, may ibigay sa ating Diyos, ang Diyos ngayon, at ito yung makikita natin sa Isaiah na napakaganda. Ipapakita rito kung sino tayo. Ang Diyos, ibibigay sa atin ang salamin. Itong Isaiah 46, ito tayo. So, tayo mga Christians, lumalabas na tayo ang puso ng ating bansa, ng ating kapwa Pilipino. Tayo ang puso sapagkat tayo ang tinig ng Diyos dapat. Kaya nasa kadalamhatian tayo ngayon sapagkat ang church o tayo mga kabilang yan, sabi nga, nalilito, asan ba talaga ang Diyos? Ilan ang nalilito sa atin? Ilan ang umaattend na? Ilan ang nagsasabing Christian na pero hindi pa niya alam ang kanyang kalagayan sa Diyos at nakakagawa pa siya ng mga kamalian. So tama na tayo ay husgahan at itong panahon ito kung may mangyari sa ating bansa kahit tayo mga Christians kasama, hindi tayo magkakanya-kanya sapagkat ang tingin ng Diyos, hindi niya tinitingnan ang church lang. Kinakausap niya ang church sapagkat may responsibilidad siya sa kabuuan. Sapagkat ang Diyos kung tumingin ay panglahat. Pag tinawag, pag may problema, si Kuya, pag may problema,
Anak ni Kuya Alvin, si Aaron. Although kitang-kita ko si Aaron, very serious siya na tumugtog. Sana lahat ng musicians, gano'n. Pag nakita kong wala sa lugar, si Aaron, magpapaalam pa muna ako sa kanyang tatay. O kung ako man, pag tinawag ko yan, tinatawag ko ang pangalan ng pamilya niya sapagkat siya ay kabilang sa ibang family ninyo. Aaron Morales. So pag tinawag ko Morales, si Alvin ang ibig sabihin mo sapagkat siya ang nagdala ng Morales. Ganon ang Diyos. He does not look unto us individual. Kahit pray tayo ng pray, talagang dapat tayo mag-pray ngayon so that all of us may come to repentance. And that is the issue. Lalo pa itong 21 days. Okay? So, buksan natin yung Isaiah. Tingnan ninyo kung ito ang kalagayan ng ating bansa. Ito'y parang salamin. Si Bel ay umuyuko. Si Nebo ay lumuluhod. At ang kanilang mga dinidiyos, idol, sila ay fans. Mamaya, pag umabot, pag umabot tayo, ay magpe-pray natin ang media, sports and culture, sapagkat ang media ay ating dinidiyos. Lahat ng artista, yung mga idol, tayo ay fans ng mga palabas sa TV, kaya tayo nawawala sa salita ng Diyos. Ipinapakita sa atin ang itsura natin. We are out of focus kay Lord. We love God, but we are doing it our own way. Inilalagay natin ang ating mga idol dun sa mga hayop, sa mga asno, at yung mga kariton ay napakabigat para sa kanila. Ito ay kabigatan doon sa mga hayop na yon. Alam niyo ang nangyayari sa atin? Para din tayong katulad nila ng mga hayop. Ang dami-dami natin dala-dala. At ito yung mga idolo, mga bagay, mga problema na para bang tayo mayaman, ang dami nating mga ginto-ginto. Anyway, makikita natin mamaya yun. No? Tingnan mo yung mga hayop, they stood, they bow down together. They could not deliver the burden. Hindi nila makayanang buhatin ang mga pasaning yan. Nadala-dala ng bawat isa sa atin. Ang nangyayari tuloy, ba't tayo nagkakamanggaan, nagkakagalit-galit pa. Ganun ang nangyayari sa mga hayop. And they are gone into captivity. Walang magawa ang kabayo, ang mga hayop. Sapagkat sila Bel, yung mga Diyos na yan, yung sila Nebo, sila yung may kapangyarihan, ibinibigay nila, ipinapasa. Sino ngayon si Bel at saka si Nebo? Iyan si Satanas. Na pinahihirapan tayo. At dala-dala natin yung mga problema yan, na inilalagay sa atin, hindi tayo makaangat-angat, hindi tayo makatayo. Katamaran, alam niyo mga katamaran ay kabigatan din. Sabi nga ng nakasulat, ang tamad, hindi pa rin ang tamad, hindi naman pagod. Yan mga salitang yan, yan ang mga pabigat sa atin. Di ba rin ang tamad, hindi naman pagod? Anong uri salita yan? Nagtatawanan pa tayo kasi cute. Hindi mga pabigat. Na para tayo mga hayop, at tayo ay bihag. We are gone into captivity. Held captive tayo. Para tayong wala na lang. Hindi tayo makawala.